Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang ako sa pangalang Jason. Sumulat ako para ibahagi sa inyo ang mapait kong nakaraan. Baka sakaling kapag naibahagi ko, mabawasan kahit konti ang puot at lungkot sa dibdib ko. At nais ko ring humingi ng payo. Bata pa lang alam ko ng pusong babae ako. Kitang-kita naman dahil sa halip na maging brusko habang nagbibinata, malamya ako at mahinhin. Sa halip na unawain, hinalay ako ng panganay namin. Grade 4 lang ako noon at nagkasama kami sa isang kwarto. Sinarili ko na lang dahil ramdam ko na ayaw sa akin ng tatay. Kapag nalalasing siya, ako ang pinag-iinitan at walang magawa ang nanay. Minsan, muntik na niya akong masaksak sa sobrang kalasingan. Pinalabas ako ng nanay ko para makatakas. Halos maubos ang luha ko sa kaiiyak dahil hindi ko matanggap na kaya akong pagmalupitan ng sarili kong ama. Pinagbuti ko ang pag-aaral dahil yun lang ang paraan para makatakas sa malaimpyernong kinalakihan ko. Nang makatapos, lumuwas ako ng Maynila para magtrabaho. Sa kabila ng kalbaryong dinanas ko noong kabataan ko, hindi ko pa din magawang kalimutan ang pamilya ko. Sinigurado kong may maayos silang tirahan at sinusustentuhan ko sila buwan-buwan. Makalipas ang 9 na taon, nagdesisyon akong bumalik ng Tacloban at dito na magtrabaho. May sari-sarili na kasing pamilya ang mga kapatid ko at sumunod sila ng Maynila. Matatanda na ang mga magulang ko at kailangan na nila ng kasama. Ang buong akala ko, nagbago na ang tatay. Hindi pa din pala. Mas lumala pa habang nagkakaedad. Kamakailan lang nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan. Hindi ko siya pinansin. Para siyang hangin kung aking ituring. Alam kong mali pero hindi ko naman maiwasan. Hanggang ngayon kasi, bumabalik pa din sa alaala ko ang kalupitan niya noong ako ay bata pa. Nicole at Diego, para itong sibat na nakatarak sa puso ko. Malalim. Masakit. Paano ba ito maalis? Paano ko makakalimutan ang mga pananakit niya sa akin noong mga panahong batang paslit pa lang ako at hindi ko pa kayang protektahan ang sarili ko? Paano ko po ba siya mapapatawad? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tagapakinig, Jason. Ano ba yan? Masyadong mabigat yung ang bigat naman. kwento ni Jason, ano? Na Parang, alam naman natin, supposed to be a family, yun yung mag-shelter sa'yo. correct at yun yung magbibigay sa'yo ng Ng support. protection. Pero unfortunately, yun ang sad truth and sad reality na hindi lahat ng family members ay nandun para magbigay ng proteksyon. Merong mga iba na talagang katulad nito, nananakit. Tulad nito, up until the very end ay hindi nagbibigay ng pagmamahal. Kung paano magpatawad, hindi ko masagot kasi madaming nag-scam sa akin, hindi ko pa rin mapatawad eh. So sa totoo lang, I'm not in the right position to say an opinion, but the best thing that I could say is kapag kasi napatawad mo ang isang tao, ang regalo na ito ay hindi para dun sa ibang tao, kundi regalo ito para sa sarili mo. Kasi pag napatawad mo na siya, mas magaan na ito para sa iyo, and it's a gift. It's a gift to yourself na hindi mabigat ang dinadala mo. Pero hindi rin kasi talaga siya madali. Madali lang sabihin. Sabi ko nga sa yung mga nang-scam sa akin, hindi ko pa sila napapatawad.
Walang ganon. Wala pang, hindi pa umaabot sa pagpapatawad. Pero tingnan mo, yung burden nasa akin. Iniisip ko sila mayat maya. Correct. Sinisisi ko sa kanila paminsan-minsan yung mga kamalasan ko sa buhay. Na Which is not good. Which is not good. Tsaka, tapos na din pati yun. At saka yun nga it's still a burden that you keep. Kaya nga regalo sa sarili yung ile-let go mo. But then again, hindi siya madali. But that's the best advice that anyone can give you. 'Di ba na kailangan i-let go, kailangan kung paano mo gagawin, hindi ko rin talaga alam. It takes time. Correct. Talaga, it takes a lot of reflection. May mga taong makakausap na malalalim. Hindi po ako malalim. Kumikinang lang po kami. Kumikinang lang kami. 'Di ba? Alam mo, daldalera lang gano'n, 'di ba? Pero you have to have somebody na talagang i-guide ka dito kasi proseso yan yung pagdadaanan mo, it's a process. At alam mo, kahit ano ang sabihin namin dito, kahit anong payo, kahit marinig mo sa iba, it will always boils down to your personal decision. Ano ba yung gusto mo? Oo. Kasi kahit naman sabihin namin na patawarin mo na siya. Oo. Matanda na siya. Pero alam mo, ang maganda dito kay Jason, isipin mo, pinili niya pa rin bumalik. I hope yung dahilan is because deep inside his heart, mahal niya naman talaga and willing kang magpatawad. At hindi dahil may mga iba kasi na kaya nila binabalikan yung kanilang abuser kasi yun yung effect sa kanila. Di ba may ganun? Correct. 'Di ba? May ganun. Ang tricky po ng brain sa totoo lang. Ang hirap, kaya lagi nga namin tong sinasabi ni Chopero dati, maswerte yung mga tambay na wala masyadong iniisip kasi hindi masyadong kailangan laliman ng mga bagay-bagay. Yun na yun, di ba? Kailangan kumain lang araw-araw, ganun. Pero ito, hindi siya talaga madali. But we hope that you'll be able to find that forgiveness. Well, may share ko lang kasi ito parang sakto to nung nakaraang every Sunday kasi ang ginagawa namin as a family, maliban sa church, ginagawa na meron kaming devotion. So, ibig sabihin, every Sunday nagro-rotate yan Okay. Halimbawa, ano ibig sabihin ng devotion? Devotion, parang mag-share ka ng Bible verse. Tapos mag-sharing. O, i-share mo kung anong sa tingin mo, ano yung pinakita sa'yo, anong lesson. So may mga iba na pag Sunday nagde-devotion, sharing of Bible verses. May mga iba naman na nag-share ng chismis. Oo, Alin tama. ka doon? Ito sa amin, as a family. Ayan. Sa loob to ng bahay. Kayo mismo. Kami lang mismo. Parang ang dami nyo naman. Ilan ba? Di ba tatlo lang kayo? Bali, 4 kami. Apat. Ayan, so kasama Isa. yung kapatid ni Let. Okay. Sa amin. So kayo, may ganun kayong hatay. Every Sunday ginagawa namin nice. yun. Okay. So ang parang naalala ko lang na isa sa mga shinare doon na nakalimutan ko lang yung Viber para nasa Colossians siya na when it comes to sa pagpapatawad, ang sabi niya, patawarin nyo, bear with each other, patawarin nyo ang isa't isa, kagaya ng kung paano kayo pinatawad ng Panginoon. Ang hirap naman po, Lord! Lord, ang hirap po! Paano yun? Kung pagpapatawad, ganun kasi talaga Hindi talaga siya madali. Oo. Ang pagpapatawad kasi pwede mo siyang ibigay kahit hindi naghumingi ng sorry yung tao sa'yo. Actually, totoo. Diba? Madaming ganun Hindi sila nag-apologize, hindi sila humingi ng sorry, pero napapatawad natin sila. Gaya sa'yo, para 'di ba sabi mo ni Mama Nicole na para din sa kanyang sariling kapanatagan, patawarin mo yung tao. May mga tao na nag-aantay na humingi ng sorry bago niya patawarin. Pero ang malinaw ang sabi ng ako kasi personally, grounded kasi talaga ako sa Word of God Na ayan, yung iba, saan po kayo grounded? Sabi ko nga sa inyo, may mga tao po katulad ni Jegon, ang pamilya po nila nag-devotion, nag-sharing po ng Bible verses. Kayo po, ano nag-share nyo nung Sunday? Kung di ka man nag-share ng chismis, naging madamot ka pa sa kapwa, di ba? So, mahirap talaga siya Pero madali. yun ang babalikan mo dahil pinatawad tayo ni Lord. So, magpatawad ka din. Oo. Parang ganun. Diba? Hindi, pero talagang it's also a gift that you can give to yourself. Na kahit hindi siya nagsosorry, kahit hindi siya humihingi ng tawad, para makampante ka rin yung puso mo, yung isip mo, ibigay mo na siya. Saka ipagdasal mo yung tatay mo. Correct. And on top of that, ang pinaka-importante sa lahat,
ipagdasal natin yung sarili natin. Nakayanin. Oo. Na magkaroon ng strength. Correct. Yung bigat na sana mawala to. Correct. 'Di ba? Kasi yun ko minsan talaga yung sa heart natin, 'di ba? Yun ang nagpapabigat sa atin eh. Yung maraming isipin tungkol sa ibang tao kasi hindi natin sila mapatawad sa mga kasalanan ginawa nila sa atin, 'di ba? Would you advise Jegs na umalis siya? Well, kung kakayanin niya. Oo. Kakayanin niya. Pero hindi kung aalis ka naman at sa tingin mo. Lagi mo rin namang iisipin. Oo, dahil nga concerned ka rin din sa kanila. Tingnan mo, actually, si Jason na nakikita namin sa'yo, you're very much concerned eh. Kaya lang talagang meron tayong mga childhood trauma. Di ba? Kaya nga sabi ko nga sa'yo, Jegs, hanggang ngayon, napakahilig ko sa mga bagay na makukulay. Ang feeling ko childhood trauma ko diyan talaga is yung Crayola eh. Yun talaga yung parang nababalikan ko at isipin mo turning 45 na ako, yung pa rin yung naalala ko na yung crayons. yung crayons talaga na na kulang yung akin. Walo lang yung crayons ko. Putol-putol pa. Putol-putol pa, puro black. 8 sila pero putol, naputa lang yung black kaya naging 2. Tapos puro blue, ganon. Tapos yung mga klasiko, talagang mahina na yung 64 colors. Kasi sa kanila 100 plus. Tapos yung crayons nila, may iba-ibang pangalan yung kulay. Yes! Periwinkle, Autumn Breeze, So yung basic blue, na basic lang. Sa akin, blue, Roy G. Bibb. Yan lang. So ngayon, pag napupunta ako ng bookstore, kahit alam kong may crayons yung mga anak ko, bibili ko ng crayons. May ganun akong pagbabalik. Sugat ng kabataan mo. Sugat! May ganun akong sugat. So may ganyan. So kaya wala lang yung akin baka maaaring mababaw pero kapag ka siguro inanalyze din ng psychologist, sugat siya eh. Correct. Kasi bakit hanggang ngayon bumibili ka pa rin ng Crayola? 'Di ba? Ano 'yan? Ba't hindi mo mapapatawad yung sarili mo na hindi ka nagkaroon ng ganyan? Mga ganun, mas malalim yung kay Jason. Correct. Oo. Kaya sinasabi namin, ang iksi ng oras namin ni Jegs para magbigay ng sound advice to you. Tama. Pwede kami magbigay ng advice pero hindi siya sound. Nakaka-lurky advice, yes. So, kailangan, meron talagang support sa'yo na mag-guide sa'yo na spiritual director, a mentor, someone that you trust. Tama. Yung katiwa-tiwala, It's a process correct. Kasi proseso siya correct. eh. Pero ito lang ang masasabi ko siguro, I don't know kung it will work for you, tanggalin mo yung ego, tanggalin mo yung pride. Tingin ko mas madaling magpatawad. Parang katulad yan ng, nasabi ko na yan dati, pagka nag-aaway kami mag-asawa, ako talaga yung unang nagtatanggal ng yung ego na yan tsaka pride. Kasi nga regalo ko yung sa sarili ko. Kasi hanggat hindi ko binababa yung pride ko na siya naman na may kasalanan, hindi naman ako. Correct. Ako tong nagdadabog. Ako tong umiiyak. Ako tong pinaasim lalo yung sinigang. Ako tong nagagalit sa nananahimik na mangkok kasi inaano ko siya, dinadabog ko siya, di ba? Sino ang pumapangit? Sino nadadagdagan ng wrinkles? Ikaw din. Di ba ako din? Oo, tama. Di ba? So, ang gagawin ko, sige na lang, kahit hindi na nga siya nagsusorry at alam ko namang siya may kasalanan, ako na lang yung ako na lang ang mag-a-adjust. Ako na lang mag-iintindi. Same din kay Jason. Ganon din kay Jason. Kasi, sinaktan ako nito eh. Andun yun yung trauma. Which is legit yan. Totoo. At hindi natin ini-invalidate. Talagang, hindi talaga madali. Pero try mo lang din. Tanggalin mo yung pride, yung ego. Tingin ko, mas mapapabilis. Hindi naman agad-agad mas mapapabilis yung proseso. Basta kailangan mo ng guidance dyan, Jason. Kasi, it's a process. Ulitin natin, it's a process. And Hindi processes takes time. Lang, correct. Wala pong magic pagdating sa mga ganyang klase mga eksena. Kasi yung unang-una dyan nadadaan sa proseso, hindi yung tatay mo, ikaw mismo Ikaw din. Oo. Diba parang katulad ng mga magulang na may anak na special. Hindi lang yung anak yung kailangan intindihin na special eh. Correct. Yung mismo mga magulang, sila mismo meron silang ipoproseso. So, ganun din yun. Tama. Ikaw din na, Jason, you need to process this. Yes. With someone that you trust. Correct. Katiwa-tiwala, ha? Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At ako naman ang kumikinang ina mo, Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Nakuha mo? Oo. Pero nakuha mo yung text ko. Thanks ka, Jot. Ayun. Kawawa naman si Jason. Sobrang mabigat talaga 'yun. Sobrang mabigat. Mabigat talaga yun, yung Oo. trauma na gano'n. Mhm. Kaya talaga yun gusto kong take up dati, psychology. Kasi gusto kong maintindihan kung bakit ganun ano yung science behind. Bakit meron akong pinanood na series sa Netflix, The Maid. Mhm. So, she comes from an abusive relationship. Mhm. As in, yun yung dahilan kung, tas may anak siya, yun yung dahilan kung ba't malas-malas yung buhay niya. Tas binalikan niya. Mhm. Di ba may gano'n na parang bakit? Ba't mo binalikan? Inaabuso ka nga. Well, Di ba? So, ang hirap niya eh. Kaya proseso siya talaga. siguro baka may pagkakataon na they are expecting pagbalik Pwedeng nila. pwedeng magbago. Ma-remake yung nangyari dati. Pero hindi eh. Diba? O umaasa sila na parang pwedeng siguro ma-remake yung nangyari na parang hindi nangyari sa kanila. Yung Parang i-undo. Oo, parang i-undo. Oo. Parang binibigyan pa nila ng chance to undo it. Oo. Diba? Parang gano'n. So pero yung realities hindi na Hindi eh. nangyari na yun eh. So yun nga, parang iniisip nila na pag baka mangyari pa, baka mawala yung galit. Isa yan sa mga pag tumino na, di ba? Ine-expect kagaya ni O kaya tumanda na. Tumanda na. Parang inisip mo, pagka tumanda na, ay nako, hindi na yan, yung ugali niyan, parang kasi papunta na yan sa Hukay. Oo, sa hukay eh. Sa pagpanaw, kaya kailangan bumabait na. Tingin ko siguro some part ni Jason na kaya siya umuwi doon na baka inisip niya na ma-realize ng magulang niya, humingi ng sorry sa kanya, yung nadatnan niya, hindi. Hindi, ganun pa din. Oo. So, yun. Ikaw na yung mag-a-adjust. Oo. So, ganun talaga yun, Jason. So, matinding prayer. At kailangan mo ng tulong talaga na mag-guide sa'yo all the way na mapaintindi. Kasi, tama nga, hindi kulang yung oras. Sabi nga niya, Lea Quintas Esperida, hindi po malalim si Miss Nicole, makipot lang. Kasi ganun. Diba? O sabi ni Sons Gaming, it's my birthday today. Please ask your audience to pray for me to heal emotionally. Ayan. May pinagdadaanan din. Correct. So, pagdasal po natin yung mga tao na kailangan ng prayers. Hindi lang po financial ang pinagdadasal. May mga tao talaga na ang laban nila ay emotional. And I feel like pag emotional yung battle, pag mental yung battle, mas matindi. O mas matindi yun. Nanay ko lagi yung sinasabi yung Jegs eh. Ang pera ang pinakamadaling solusyon ng problema sa lahat. Sabi ng nanay ko. Tama. Laging walang pera yun ha. Oo, kasi laging ilang beses nang napatunayan sa kanyang buhay, sa buhay namin nung lumalaki kami, that God provides. Pero yung emotional battle tsaka mental battle, that's something that we really pray for. Ayan. May kinoment si Charles Sancho na Ephesians 6:4. Kaya tiningnan ko eh. Ang sinasabi nitong Ephesians 6:4, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So, yun. So, dapat sa mga magulang, hindi dapat natin ginagalit din yung mga anak. So, ganun ang nangyayari. Kaya alam nyo, kung di pa kayo ready maging magulang, ako, wag mo nang pasukin yung papasukin mo. Kasi may ganitong kaakibat. Ayaw mo magkaroon ng anak na ina-abuse. Kasi dito natin makikita kung minsan kung bakit ganito ang nangyari sa buhay ni Jason. It's the ripple effect ng consequence ng kasalanan ng ginagawa ng tatay niya. Kasi sabi naman sa Bible na yung generational. yung kasalanan ng ama, ang mananagot is yung anak, the entire family is affected hanggang sa 4th generation. Diba? So diba? Isipin mo yon. Huwag kang makasarili. Until the 4th generation, may ganong Kaya tayo minsan naisip na parang inosente naman to, pero bakit ganito nangyari sa kanya? May mga pinapanganak na bulag. Yan, possibility. May mga ganun. Dami talagang inexplicable things in this world. Pero patas pa rin din naman si Lord. Tingnan niyo si Chloe, di ba? Bulag nga, pero napaka-talented. Yung nagagawa niya yung hindi nagagawa ng normal na mamamayan. Natandaan ko, sabi ko sa kanya kay Chloe, yung bulag natin na kumikinangers na kabisyo. Sabi ko, gusto kong maging singer. Sabi ko, too late pa bang maging singer? Parang gano'n. Parang topic namin ni Chris. Tapos sabi niya sa akin,
Tita Nicole, kanta ka nga. Tapos sabi ko, nahiya ako. Nahiya ako, grabe ka. Nahiya talaga ako sa kanya. So, isipin mo yun. Diba? Nahiya ako. Hindi ako kumanta talaga. Hindi, kumanta ako ng konti. Tapos sabi niya, nakikinig siya talaga. Tapos sabi niya parang, pwede. Sige nga, ganun. Diba? I mean, you can't have it all. But patas eh. Diba? Nakakita ako pero hindi ako great singer. Pero siya hindi siya nakakita pero nagigitara, nagda-drums. Diba? Member ng Coro Ilustrado. Can you just imagine, ang Coro Ilustrado po, yan yung lagi yan nananalo sa Paskong Pinoy natin dati. Nung meron tayong Paskong Pinoy na competition every December. Laging placer yan. Member siya nun, bulag. Yan, imagine niyo yan. Diba? Sabi ni Dexter Adrias, ang colorful ng outfit ng Reynang Nicole. Perfect look. Thank you! Sabi Salamat. naman ni Bernie, ayan, kaya malaking part ng upbringing natin ang behavior natin ngayon. Totoo naman. Kasi yun yung humuhulma sa atin. Oo eh. Kaya mahalaga yung yung child, yung formative years ng bata. Mahalaga po yun. Dadali niya kasi hanggang pagtanda eh. Ay, naku, nagka-colorful. And speaking of colorful, may mga colorful akong piyaw bracelet. Wow. Available po yan sa Mayat de la Rosa Fine punta Jewelry. na kayo sa Mayat de la Rosa dyan. Yes! And Wednesday ba today? Tomorrow! Wednesday tomorrow! Punta din kayo ng Star City. Open ang Star City Wednesday to Sunday. Ayun, kailan ba yun nung weekend ba yun? Sa Robinsons, sa 13 ata. Mayat de la Rosa pala yun. Meron. Meron sila mga Robinsons. May picture ba ako doon? Parang ata, Sabi ko, Mayat de la Rosa. Meron sila mga Robinsons Malls Yun. Malay mo, gawan ka nila ng crown. Para kumikinang na ulo ka na talaga. Diba? Uy, sabi ni Jessa May Ladon, may nasulat po akong song Mother dahil sa broken ko sa tambalan. Uy, kalain mo yun Talaga? Diba minsan nga yung mga kompositor, kaya nila nagagawa yung mga kanta nagagawa nila is based on their experience. Tama. Diba? Totoo. Parinig naman yan, Jessa May. Send mo daw kay Nicole. Send mo sa akin. Malay mo ma-play. Malay mo lang walang promises. Pag okay daw, malay mo baka ma-play. Dito lang. Dito lang. Sa live namin. O siya, bye-bye na. Alright, bye. See ya. Ingat-ingat. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!